Hindi naging hadlang ang Bagyong Amang para matuloy ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban City at Palo, Leyte noong Sabado. Sa ilalim ng buhos ng ulan, matyagang naghintay sa Santo Papa ang mga biktima ng Super Bagyong Yolanda. May report si Jiggy Manikat. Sa mismong araw ng dalaw ng Santo Papa, nagparamdam ng bagsik ang malakas na bagyong pinangalanang Amang. Sa kabila nito, hindi natinag ang pagnanais ng Santo Papa na madalaw ang mga biktima ng Bagyong Yolanda. 8:47 ng umaga, January 17, lumapag ang eroplano ng Santo Papa sa Daniel Z. Romualdez Airport. At maya-maya pa, mula sa aming kinapupwestuhan, ay bakod na lamang ang pagitan namin ng Santo Papa. Bagamat 3 beses ko na siyang nakita ng personal sa Vatican, ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Naisin ko man sa coverage kong ito, isa sa mga inaalala ko mga sniper na nakapalibot. Baka mapagkamalan akong mananakit sa Santo Papa. Ganun pa man, pinagandaan ko ang pagkakataong makalapit kung sakasakali. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon mamaya at makakalapit ako kay Pope Francis, ay susubukan ko ibigay yung munti kong regalo at liham mula din sa aking pamilya. Pero ito'y naglalaman hindi lamang para sa aming sariling petisyon, kundi pati na rin sa kahilingan at ninanais ng buong sambayanan. Naganda ako ng isang rosaryo, imahe ng Mount Carmel at imahe ng St. Michael. Ang mga tinatawag kong karaniwan at ngayon ay aalayan din ng dasal para sa Santo Papa. Naganda rin ako ng isang sulat kung saan ipinagdasal ko ang buong bayan. At mga mensahe mula sa aking mga anak na sina Sam at Sabina at sa buong pamilya ko. Nandito siya. Di nagtagal. Pope Francis! Pope! Thank you very much! I love you! I love you! Good for you! For you! For you! For you! Thank you! Thank you! Naku, maraming salamat! Salamat po sa pagkakataon! Salamat sa pagkakataon! Na naiabot natin yung munting regalo kay Pope Francis. Agad na dumiretsong Santo Papa sa tinatawag na apron para idaos ang banal na misa sa harap ng may 300,000 katao mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa lakas ng bagyo, sa tingin ko'y damang-dama ni Pope Francis ang sinapit ng mga biktima ng Yolanda. Cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, when I saw from Rome that catastrophe, sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Estoy para decirles que Jesús es el Señor. I've come to tell you that Jesus is Lord. Que Jesús no defrauda. And He never lets us down. Yung message ni Pope, naalala ko yung nung bagyo na that Jesus let us not down. Yun kasi yung pinanghawakan ko nung bagyo. Kaya umiyak ako sa message niya kasi yun talaga yung pinanghawakan ko. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga ako nagsakripisyo ako papunta dito kasi alam ko makakasulubong ko si Jesus dito. Di alintana ang 12 kilometrong biyahe sa pagitan ng Palo at Tacloban. Makita lang ang Santo Papa. Kahit babad sa ulan at malamig na hangin, hindi nagpatinag ang ating mga kababayan. Pero tila hindi talaga nakisama ang panahon. The problem is che come è stato progettato questo che alle 5 l'aereo tornava a Manila, ma c'è un tifone di secondo grado che gira e i piloti dell'aereo ci hanno detto che dobbiamo uscire a luna. Napaaga ang kanyang flight pabalik sa Maynila.
Imbes na alas 5:30 gaya ng nakalagay sa itinerary, 1:00 na ng hapon babiyahe ang eroplano. Kaya pinaikli na ang kanyang mga aktibidad sa Palo. E vi chiedo due cose. I ask you for two things, please. First, pray for me. Second, be quiet. Pero kahit maiksi lang ang oras niya sa Leyte, naiwan niya roon ang mensahe ng pagmamahal, awa at malasakit, pati na inspirasyon. Para sa mga nasalantang labis na nangangailangan nito at sa mga pangkaraniwang tao na gaya ko. Giga Manica, GMA News.